has something to do with unapplied cash payment income and cash bill expense. So, ito yung dalawang accounts na makikita natin sa QuickBooks Online, no? Sila yung accounts na create ni QuickBooks na hindi natin pwede matanggal-tanggal dun sa chart of accounts, okay? So, parang ginawa sila para gamitin doon sa mga collections na hindi na match doon sa income, or kung sa bill naman on the side of accounts payable, yung payments natin na hindi na match sa bill. Okay. So, magre-review tayo this afternoon. Okay. So, I'm going to share my screen. Okay lang ba yung audio ko, guys? Hindi naman mahina. Okay. Comment nyo lang, ha? Okay. Okay, thank you, Miss Emma. Ayan. Okay, so yes po, Coach, clear. Ayan. Okay. So, banat-banat lang muna natin yung mga buto natin with matching stretching. Okay. Ayan. So, kung nakikita nyo sa screen, andito tayo sa banking tab, right? Okay. So, etong arrow, kita nyo tong arrow. Okay. Pag i-click nyo yan, so meron siyang, nakikita dito yung mga iba't ibang bank and credit card accounts. Okay. Na naka-attach dito sa banking tab. May it be mga manually uploaded or connected online. So, alam niyo naman, no, pag manually uploaded, so nakikita nyo dito yung bank balance is 0. So, manually uploaded yan siya. So, when it comes to pag connected siya online, meron kayong nakikitang running balance or updated balance, no? Sa taas. Kasi, na i-compare yan, magkano yung bank balance versus sa QuickBooks online balance. Okay? So, ipapakita lang natin. So, medyo bago yung background ko, no? Nasa room. Okay. Kasi, meron pa mga kaganapan. Ayan. Okay. Makikita nyo. Okay, when we go to banking tab, ayan. So, no, ang bilis ng araw. So, it's the second half of October na. Okay. So, marami na naman maghahanap ngayon ng mga clients for cleanup and catch up kasi paparating na rin ng April 15 and March 15. So, para sa US, no? Kasi sa US, they have parang part 1 and part 2, no? Parang doon sa filing ng kanilang income tax. So, March 15, that's for LLC and corporation. Okay. So, kung makikita nyo, tulad nito. So, meron siyang running balance sa taas. So, this is connected online. Okay. Tsaka makikita nyo naman pag connected online. Like here, updated 4 hours ago. Ayan. Okay, updated 15 hours ago. So, pag mag-update kayo, pindutin nyo lang si
update tab. Okay? Para mada-download na yung transactions. Okay? So, antayin na lang natin. So, kung alam nyo lang dito sa baba, in QuickBooks, ito yung total balance ni Bank of America. Here, ito naman, yung totoong balanse. Okay? Sa ano naman, kay Bank of America. Okay? So, go back tayo. Okay? Ayan. So, si Miss Ken nagtatag na rin. Okay. So, itag na lang yung mga kasama ninyo. Ayan. So, you can watch this, the replay after ating live session. Okay. So, yung mga nakikita kong pangalan, no? Ito yung, yan, si Miss Ken, si Miss Tessie. Alam niyo, napapansin ko yung halos nag-attend ng session. Okay. Yun yung, mabilis na makakuha ng clients. Okay. Kasi yan yung napapansin ko, even before dun sa mga previous batches. Yan. So, maya-maya may mag-message na sa akin, Coach, meron na po akong client. Then, sabi ko, palagi ko ito nakikita sa afternoon session. Okay. Kasi, pag, kumbaga pa, pag palagi tayong present during, katulad dito, meron tayong mga session, parang review natin, mariretain kasi yan sa memory natin. Pag merong ganitong case si client natin, then malalaman mo, oy, alam ko to. 'Di ba? So, nakakatulong yan. Okay? Okay. So, etong si unapplied cash payment income. Okay? So, makikita natin yan. Punta tayo sa reports. Okay? Punta tayo sa reports. And then, after the reports, we go to, okay, ayan, si Miss Leila Ching, lagi ko din yan nakikita. Profit and loss, okay. So, yang si unapplied cash payment income, same with unapplied cash bill expense. Both of these accounts, makikita mo siya sa profit and loss. So, gawin natin siyang all dates, okay? Then, makikita natin yan, you use cash method, okay? Under accounting method. Okay, so yan yung gawin nyo. All dates, all dates ko na lang para makita natin yung mga previous. And then, make it cash para makita mo kung merong unapplied cash bill or cash payment income and cash bill expense. Okay? So, makikita yan siya dito sa income part. Okay. Unapplied. Yan. Ibig sabihin, ito yung mga transactions na hindi maayos na i-apply yung collections dun sa invoices. Or kumbaga pa, yung mga collections natin sa customer, hindi siya maayos na na-i-match sa mga invoices. Kaya nag-a-appear siya. Okay? Tapos, kung punta tayo dun sa baba, you will see here, unapplied cash bill payment expense. Even if it's zero, okay, so halimbawa, merong payment na 5,000 and then merong invoice na 5,000. Kaya lang, hindi siya maayos na na-match. Okay? So, pag hindi maayos na i-match, makikita mo pa rin dito kahit naka-zero lang siya. So, ibig sabihin, bigyan mo pa rin ito ng special attention kahit zero. Okay? So, si unapplied cash payment income, nag-a-apply yan siya or applicable yan siya doon sa mga, may mga sales invoices. Okay. Si unapplied cash bill payment expense,
para naman to sa bill. Okay, para to siya sa accounts payable na account. Here, para ito siya sa accounts receivable. Okay, so let's discuss muna yung unapplied cash payment income. Okay, so mauuna muna tayo dito sa cash payment income. No? So, para makita at may linis nito, okay, so you go here, unapplied cash payment income. Palakihin muna natin. Ayan, para makita natin. Okay. So, unapplied cash payment income using cash method. Punta ka dyan. Okay. So, may makikita ka dito na summary. Ano yung mga transactions na kasali dito? No? So, yan, medyo maduduling ka. The best way to analyze this one, you group this one by customer. Okay? Para malalaman mo kung ano yung mga invoices, ano yung mga collections. Okay? So, using cash method, group by customer, yan yung gagawin mo. Okay? So, you run cash basis report para makita mo si unapplied cash payment income. And then you go to that account, yung unapplied cash payment income, and then you sort the group by customer name. Okay? So, kung makikita mo, ayan, magkasama-sama na siya. So, this is, kumbaga pa, you will be given a better view, right? Ito. So, kung makikita mo, may payment, may invoice, may payment, may invoice. This one, payment lang siya. So, this is a better view for us to analyze kasi magkasama yung payment invoice. Right? This one. Okay? So, ayan. Coach, bakit ganun? Offset naman siya, zero naman siya, pero nag-a-appear pa rin siya. No? Yun yung usual na question. Okay. So, this happens kasi nangyayari ito pag, okay, a customer prepaid you or binayaran kayo in advance tapos nirecord mo yung payment, yung date ng payment, okay, comes first before yung date ng invoice. Okay? Na kung dapat, mauuna ka muna magke-create ng invoice o yung date ng invoice ay mauuna kaysa date ng payment, right? Yun naman talaga dapat, di ba? Okay, nangyayari to pag may mga prepayments or another one is you entered payments without matching them sa sales invoices. Yung hindi maayos na pagmamatch. Okay. Kumbaga pa, diretso ka na lang, receive payment, hindi ka pumunta doon sa invoice and then you proceed with receive payment tapos diretso mo na lang na create yung payments or yung collections coming from the customer. Okay? So kung mapapansin nyo, payment, December 3, 2021. Invoice, December 8, 2021. So what comes first is the payment date. Yung invoice na huli. Okay? Kuha nyo. So same here. Payment, March 19. Ang invoice niya, March 31. Okay? So, etong si customer A and customer U, pareho yung kaso. Okay? They have the same case. Eto naman si customer A, magkaiba. Kasi, payment lang ang meron. Wala siyang invoice. Okay? So, this is another case naman. Okay, so, ang gagawin nyo para may alis siya dito sa unapplied cash payment income account, kasi magre-reflect kasi yan. Once na mag-run ng profit and loss report, magbibigay ka kay client, akala mo na ayos mo na lahat. Okay, tapos, nangyari din yan sa akin eh. Okay. Nung nag-generate na ng report, sabi ko, bakit nag-appear itong unapplied cash payment income and cash bill expense? Pag mag-run ako ng cash method. So, yun pala, isa yan sa mga accounts na linisin natin. Kasi, hindi nagmamatch yung collections coming from the customer versus the invoices. Okay, so the best way to clean this up, ito, yung invoice date,
ang sundin mo yung payment date. Kuha nyo? Okay. Invoice date, ang sundin mo ay payment date. So, adjust the invoice date. Kung nakikita nyo, this is date paid December 3, ito December 8. Tama? So, palitan natin ito December 3, 2021. Okay? Para magkapareho sila ni payment. Okay. So, December 3, ayan. Sundin natin yung kailan yung binayad. Okay? The invoice date. So, save and close. Yes. Okay. So, ano nangyari? Nawala na siya. Okay? So, nawala na. Nabawasan na. Okay? So, ang ginawa natin, pinalitan natin ang invoice date ng payment date. Okay, another one. So, eto. Customer Zian, binayaran March 19, invoice March 31. So, let's change this invoice date to March 19. Okay. March 19. Ayan. So, silipin mo lang dito kailan siya na-paid. Okay. So, save and close. Okay. Ayan. So, ang natira na lang is meron siyang payment pa na hindi na i-apply. Okay. Ito naman sa taas is we have payment, kaya lang wala siyang invoice. Okay, magkaiba naman to, no? So this is customer A. So kung titingnan natin yung ledger ni GL ni customer A, okay, hanapin natin si customer A. And, okay. Makikita mo, open 129.08, overdue is 1,210. Okay. That's February 15. Ayan. So, eto yun. Oh. And then, another hint is, meron kang makikita ditong unapplied. Nakikita nyo? Eto. Ayan, no? 1,080.92. Okay. Kaya lang, payment to, wala siyang invoice. Okay. So, to counter at sa tingin mo na zero out na dapat si invoice, okay, kasi nabayaran na siya 100% nitong 1,080.92, gagawa ka ngayon ng invoice, okay, para ma-zero out na siya. Okay? So, eto, note mo lang, February 15, 2018, so this is payment. Okay. Gawa tayo ng invoice. Okay, so let's create an invoice. Kasi ano lang collections lang. So, let's make invoice date, the payment date, which is February 15, 2018, customer A. Ayan. Okay. And then, anong sales account? Okay. And then, 1,080.92. Okay. So, ginawa natin ng invoice yung collection. Okay? Yan. And then, matapos mong magawa, balik ka doon. Kung napapansin nyo, andyan pa rin si unapplied. Kuha nyo, hindi pa rin siya nag-match. Hindi pa rin siya na offset. Okay. Kasi malalaman mo naman yan eh. Tingnan nyo. Yung open end, meron siya dito nakalagay na unapplied. Okay. So, how are you going to match this one? Punta ka doon sa invoice. Ayan. Click receive payment. Okay. So, payment date is February 15. Ayan. Tapos, i-click mo yun sa baba.
yung unapplied payment. Okay. So, meron siyang credits na 1,092 and meron siyang invoice. So, amount received is 0. Okay. So, lagyan mo lang ng check, unapplied payment, para magka-partner sila nito, yung ginawan mo ng invoice. And then, you save and close. Ngayon, kung makikita mo dito sa open and overdue, pareho na siya ng amount, right? And then, another one, para ma-check mo, you go to, ano yung ginawa natin kanina, reports, profit and loss. Okay. And then, punta tayo dito sa all dates. Tapos, cash method. Para makita natin. Okay? Okay. So, kung mapapansin nyo, maliit na lang siya. So, open natin to. Sige. So, nag-iisa na lang. Eto na lang. Right? So, wala na yun si customer A. Nalinis na siya. Kuha nyo? Okay. Try natin to si customer Zian. Okay. Nasaan na si customer Zian? Punta tayo sa ledger ni customer Zian. Ang overdue niya dito is 0 but meron siyang open na 5,000. Okay. So, ang nangyari kasi, payment is 10,000. Ang nagawa niya ng invoice is 5,000. So, kulang pa siya ng another invoice. Okay? Para matapatan yung balansin ng binayaran. So, ang gawin natin, gawa tayo ng invoice. Okay? Check muna natin kung anong account ang ginamit dito. Okay? Service, SEO, service. Okay. So, meron din tayong easiest way para ma-generate yung invoice na the same yung income account. So, you can copy this one. Okay? So, tama ba yung date? Tingnan natin. Okay. So, 5,000 din kasi merong nakahang na 5,000 na collections or payment ng customer, 5,000. Ano naman natin to? Gawin natin June-sit. Okay. Let's try. Check ko muna kung pareho ng date. Ayun. Okay. So, payment is March 19. So, etong invoice, February 15. Okay lang, no? Kasi, nauna siya. Ito ba yung create natin? So, gawin na lang natin March 19. Okay. Ayan. Okay. So, dahil nagawan mo siya ng invoice doon sa payment na, so wala na siyang open. So, hindi na naka-negative balance si accounts receivable kasi nagawan mo siya eh. Nagawan mo na siya ng kasama. And then, to verify and to check, punta ka lang doon sa reports. Okay? Ulit naman, profit and loss. Okay? I-all dates mo na lang para safe, no? Okay? Use cash para makita mo. Okay. So, malinis na. Wala ka na makikitang unapplied cash payment income. Okay? Kuha nyo. Yung process, guys, ng unapplied cash payment income is same din na gagawin natin sa unapplied cash bill payment expense. Yung unapplied cash payment income, mangyayari lang yan pag merong invoices na hindi nagmamatch doon sa collections. Okay? AR naman ang target nun. Ito naman, unapplied cash bill payment expense, sa bills naman to or accounts payable. So, yung binabayad natin na sa accounts payable, hindi nagmamatch doon sa bills. Okay.
So, dito natin yan siya makikita, no? Okay. To review, gagawa tayo ng invoice pag customer, and then pag may collection, receive payment. Kuha nyo? Okay, so that's for accounts receivable. Okay. For the vendors, gawa ka ng bill pag utang mo. Accounts payable ang ano nun ha, ang account. Pag binayaran mo na yung bill o yung accounts payable, pay bills dapat ang kapartner. Okay? Kuha nyo? So, yun yung tatandaan. So, nangyayari si unapplied cash payment income, pag meron lang tayong collections, hindi nagawa ng invoice. Another one is yung payment date. Okay, at invoice date ay nauuna yung payment date. Later na yung invoice date. So, ang gagawin lang natin, yung invoice date, sundin na lang natin yung payment date para mag-match sila. Okay. Same with bills. Kung kailan tayo magbayad ng pay bills, dapat yung billing date comes first, or pwedeng sundin niya yung payment or yung payment date ng bills natin para doon sa billing date. Okay? So, whether ma-zero out man siya or hindi, or meron balances, makikita natin yan siya sa report, like this one. Okay, kahit zero siya, puntahan natin. Ayan. Meron pa rin nag-appear. Okay? Kung tutuusin, dalawang transaction, although it is zero, okay, pangit pa rin siya tingnan sa report, no? So, let's group this by vendor kasi bills na tayo. Okay. So, ito yon. So, makikita nyo, payment date, September 15. Okay. 140, September 15. Ito, ang invoice niya ay September 30. Okay. So, ang gagawin natin is, palitan natin si bill date. Okay. Sundin natin ito yung sa payment date. So, let's make this September 15, 2022. Ayan. Check natin dito, September 15, September 15. Okay, save and close. Okay, so mawawala na yan. Okay, kuha nyo parang magic lang. So, dito naman, September 30, September 22, this is the payment date. Ito, billing date. Okay, so, payment date, September 22. Okay. Gawin natin. Yan. Okay? Yan. So, wala na. Pag bumalik ka doon sa report, using cash, wala ka na makikitang unapplied cash bill expense. Okay? Wala na, right? Ang makikita mo na lang dito, uncategorized expense. Okay. Ask for accountant. Ayan. Yan yung mga accounts na lilinisin mo. Okay? Kuha nyo. So, ganun lang siya kadali. Ganun lang siya bilis. Okay. Sige. Punta tayo ng may gagawin tayo. Papalitan natin para makita nyo. So, let's go with Anity. So, like this one. Okay, para makita nyo. Ito si invoice. So, we have 350. Binayaran siya February 5. Okay. So, kung gagawin natin ang invoice date nito ng February 10, let's see. Okay, tingnan natin. So, payment date, February 5. This is an invoice. Let's make this invoice date February 10. Okay, para makita nyo yung effect niya. Okay. So, dito, wala nakalagay na unapplied, right? Okay.
So invoice February 10. But when you run the report, profit and loss, okay, dates, cash, run report, ayan. Kuha nyo, meron na siyang unapplied cash payment income. 0. Okay? So, may effect yung date. Ayan. So, pag nag-generate ka ng report, ayan, payment February 5, invoice February 10. So, palitan natin to. Payment date February 5. Let's make this February 5. Okay? Save and close. Ayan. Mawawala na siya. Okay? Ayan. So, madali lang siya. Okay? So, yung may mga payments, may mga collections na walang invoices or walang bills, gawa nyo siya. Okay? So, ang gagamitin nyo na lang yung payment date. Okay? So, para ma-offset na siya. Kasi yung purpose natin, binayaran na siya. Okay? May collection ka na. Kulang na lang pantapat doon sa collections and payments. So, para yung accounts receivable mo ay hindi maging negative, gawan mo siya ng sales invoice para maka-create ka ng accounts receivable. Okay? Para ma-zero out na siya. Okay? So, yan yung gagawin natin. Same with bills. No? Same with bills. Okay? Ganun din yung gagawin natin. Pag meron kang payments, pero kung namang wala kang, ano tawag nito? Wala kang bills, tantapat, gawan mo siya. Okay? Ganun din ang gagawin natin pag merong mga loan payments, pero walang set up ng loans payable. So, gawan mo rin siya. Okay? So, i-partner mo siya kasi hindi nga siya nagawan ng invoice or hindi siya nagawa ng bills. Okay? So, tatandaan nyo, pag customer invoice and receive payment, pag vendor, we have bills and pay bills. Okay? So, ito yung magkakaproblema pag yung date ay magkaiba doon sa, or nauuna yung payment date bago na i-create yung bill. Same with sa customers, nauuna yung payment date ng customer bago yung invoice date. Okay? Or, meron lang payments, walang invoice. Okay? So, ganun lang siya kadali. And, ano tawag nito? Mabilis. Okay? Pag, ano tawag nito? Pag merong, nakalimutan ko tuloy. Okay. Kalimutan ko rin sasabihin ko. Okay. So, that's for, madali lang no? Madali lang guys. Si unapplied cash bill. Okay. So, ang susunod natin, next session, we have PayPal reconciliation. So, sige, gawa tayo ng, punta tayo dito sa banking tab. Gawa natin ng, hanap tayo ng collection here. Puro to PayPal. Okay. So, this is transfer. Sige. Gawa natin to. Okay. So, we have collection here. September 2, 2022. Amount is 1,434.57. Okay. So, ngayon, nakita mo, 1,434.57.
Okay, gawan natin ng sample So this is September 2. Okay. So 1, 4, 34, 37. So let's make this customer B. Okay. Customer B, dito tayo. Receive payment. Customer B. Okay. Customer B's payment sa travel open boys. So this payment to credit student. Okay. So date here is we have, anong date ngayon? September 2, 2022. Okay. Then amount received, we have 1434.57. Okay. So customer B, ayan. Kita nyo, unapplied na siya. Okay. Eto. Makikita nyo, unapplied na siya, di ba? Okay. So, kung mag-generate tayo ng report, profit and loss, okay. Makikita natin to. Okay. Gawin natin all dates. Cash. Ayan. Kita nyo? Unapplied cash payment income. Okay? 1434.57. Ayan. Kay customer B. Ayan o. Okay. So, gawa natin siya ng invoice. Customers. Customer B. Okay. Customer B. September 2. Gawa natin siya ng invoice. Okay. So, silip muna tayo kung anong ginamit na sales account. SEO service. Okay. So, gawan natin siya. Invoice.
Okay. Invoice date, September 2, gawin natin tong SEO service. Yan. Asan na yun? SEO. Ayan. Kumagat na ba siya? Okay. Tapos, lagay natin yung amount. 1434.57. Okay. Ayan. 0. Okay. So, kuha nyo. Tingnan natin to ha. Tapos, hanapin natin si, makikita natin yan siya dito. Reports. Okay. Okay. Tingnan natin na, check natin. Para malaman talaga natin na malinis na siya. Okay? Cash. Okay. So, ibig sabihin, malinis na siya. Kasi wala na tayong nakikitang unapplied cash payment income. Okay? So, tumugma na siya. Okay? So, okay na yung ginawa natin. Okay? So, yun ang gagawin natin. So, yung mga walang invoices, gawa ng invoices para may apply yung, para may kamatch yung mga collections coming from the customers. Same with yung mga walang bills, na meron tayong payments sa bills, kaya lang hindi nagawa ng bills or hindi na-create yung accounts payable. Puro lang, ano tawag nito? Puro lang payments sa accounts payable. Okay? So, kuha na, kaya lang, carry lang, madali lang siya, right? So, yun ang gagawin nyo. So, etong uncategorized expense, this is also another, i-clean up natin. So, i-assign lang natin kung anong tamang na account. Ang gagawin natin, pag hindi natin alam, ibibigay natin yung list kay client kung ano itong mga expenses na to para ma-classify siya or makategorize siya sa tamang accounts. Okay? So, bigyan mo lang siya ng list. Okay? Kung ano yan siya. Para malaman kung saang account siya ipapasok. Okay? So, next meeting, we will have PayPal reconciliation. Okay? So, that's another account na i-check natin. Okay. Then, sunod na clean up, we have AR and AP. And then, let's have a activity na, okay, kung halimbawa,
Kung mag-check tayo ng profit and loss and ng balance sheet, ano yung mga accounts na babantayan natin. Okay? Okay, that's it. So, next meeting, let's proceed with PayPal. Ayan, si PayPal medyo, ano yan eh, medyo challenging yan si PayPal na account. Okay? So, gagawa tayo ng, ano yung mga dapat tatandaan natin. Okay? So, i-discuss natin yan siya sa next session. So, although si PayPal, it's like a bank account, pero meron lang tayong mga babantayan dyan. Okay? Kasi transfer yan siya eh. Kung may nag-transfer ng amount si bank going to PayPal, ano yung gagawin natin? Or from PayPal going to the bank. Okay. So, yun yung mga tatandaan natin. Okay? So, do you have any questions? Okay? So, next week, PayPal tayo. Okay. So, yun yung ano natin, di-discuss natin. So, pag merong PayPal bank account si client, okay, so dapat i-add nyo rin yan siya sa pricing nyo kasi medyo complicated. Yan yung mga na-encounter ko before pag mag-discovery call. Yung client concerned sila sa pag-reconcile ng PayPal kasi hindi naman nila yan alam eh kung paano, no? So, yan yung i-discuss natin. Ano yung normal workflow para kay PayPal Bank? So, kahit ma-master si PayPal Bank, yan, may edge na kayo niyan. Okay? Okay? Okay ba guys? Tumbok ba tayo? Okay. So, thoughts for the day? Okay. Kung nahihirapan kayong mag-connect sa market nyo, okay, you just continue. Continue nyo lang yung connecting process. But then, pag napapansin nyo na paulit-ulit itong ginagawa, ibig sabihin, meron dapat kayong baguhin sa process. Okay? So, kasi kung nakikita natin na palagi natin ginagawa, wala namang result, let's say after 2 months, so meron lang tayong gagawing konting change and then you evaluate anong result nung meron ka ng pagbabago na ginagawa sa marketing mo para makahanap tayo na mabilis, no, ng clients. And expected guys, i-double time nyo, lalong-lalo na ngayon yung connecting process starting, this month, October, November, December. Marami na yung maghahanap na maglilinis ng kanilang books. Okay. And, ano pa ba? Okay. So, yung sa PayPal, okay, next week, and baka ito yung paano ba? May ano na ba, meron bang nakapagsulat na doon sa internship directory, no? Okay, baka may train ako. Pero, discreet ko lang to ha, huwag kayong mag-message sa akin. Total, nandun naman sa directory. Okay? So, meron lang akong iti-train. Okay? So, mga dalawa siguro iti-train ko. Okay? So, ayan, bago tayo mag-goodbye, magpakita naman ako. Okay. So, okay guys, thank you. So, next week, let's have a PayPal session. Okay. So, usually, ang pinagagawa ko sa mga interns ay manual uploading, bank reconciliation, same with PayPal. Ayan, kasi yan yung palaging ginagawa sa clean up and touch up. Okay? So, that's it. So, okay. So, actually, itong ginagawa natin ng mga activities, yan yung ginagawa din sa actual. Okay. So, pag hindi nyo makuha ng isang beses, gawin nyo ulit. Ha? Paulit-ulit lang yan. Na minsan, magsasawa na kayo. Routine na siya. Okay. So, i-review na rin yung mga previous na videos. So, after ng after ng last 2 session ng clean up natin, gawa tayo ng mag-activity tayo. Okay? So, as if maglilinis tayo ng books. Okay? So,
Ayan, see you next week. So let's, same time pa rin, Wednesday. So that's, doble pala ako next week, no? Okay. Baka may change ng date next week. Meron palang RUOL, ako na webinar. So that's Wednesday. So it's either Thursday or Tuesday. So ipopost lang natin. Pero ang topic natin next week, it's more on the PayPal bank account. Okay? Ayan. Okay guys, thank you. Miss Shelly, after nitong live session, mag-wait lang kayo ng mga 5 minutes. Ayan. So, pwede na ninyo ma-watch yung replay nito. Okay? So, that's it. Good afternoon, guys. Okay? So, ingat-ingat po. Lalong-lalo na sa maulan na lugar, no? Tulad dito sa amin, umuulan na rin. Okay. So, okay. So, see you next week. And, kung may Friday praise story tayo ngayong Friday, so ipopost na natin sa group, okay? So, bye-bye, take care, see you again next week, okay?